Nasirang negosyo dahil sa di umano'y ka-transaction scammer. Abay, naku po. Yan naman ang naisilapit ni Miss Charity Jane Barte ng Binyan City dyan sa Laguna. Makakausap po natin ngayon sa kabilang linya para sa karagdagang detalye. Ma'am Charity, magandang hapon po. Hello, ma'am. Ma'am? Hello, live po kayo sa Sumbong New Action agad. Magandang hapon po. Ay, yes, ma'am. Magandang hapon. Ma'am, ilang taon na po kayo, ma'am? 21 years old okay. po. Akala ko, high school lang. Bata pa. Okay, ma'am. Sige po. Sino po? Kahapon yung negosyante, 21 din eh. Batang-bata. Negosyante, ang daming napaniwala. Napa-invest. Sige, ma'am. Sige po. Sige po. Sino pong inyong nirereklamo, ma'am? Si Yashiris Mansinon po, tsaka si Georgina Ritorion. Si Yashiris po ay taga Santo Tomas, Batangas po. Tapos si Georgina Ritorion po, taga Cainta, Rizal po. Sige po, ano po ang negosyong inyong pinasok, ma'am? At ano pong naging usapan? Ano po yung transaction po ng vape po. Vape? Vape. Bali po. Transaction. Aha. Okay. Sige. Mabenta Bumili kayo ng kasi vape. Magkanong halaga ng vape ang binili ninyo? Sir, ang napa-order po kasi namin 3,000 piraso po mahigit eh. Bali po yung hindi pa po naibabalik sa aming pera. Nasa 3,000 pirasong vape. Tama? Ganun ang karami. Oo, magkano pong halaga nun 3,000 vape? Magkano pong halaga nun? Mga nasa 400,000 Wow. po yun, pero naibalik na po yung iba po eh. Kanino nyo Bali po binigay? Kanino nyo po ibinigay ang pera? Pambayad doon sa vape? Kaya Yashiris Mansinon po. Ano po Yung yung bank supplier po account namin. o talagang face-to-face kayo tinanggap niya ang perang cash? Ano po sir, nag-meet up po kami sa SM Calamba po. Cash po yung naibigay po namin na iba. Tapos yung iba po ay sa online. Online banking, online transaction. Kita na sila ng personal. Oo. Alright. At kaugnay nga po niya, nasa kabilang linya rin po, ang ilan pang mga Ay, madami. Naku. Ay, lang pala si Ma'am Charity. Hindi lang pala si Ma'am Charity. Nandyan din yung nagre-reklamo, sila Almira Obre, taga San Pedro, Laguna, si Katrina May Lopez, kababayan ko na naman. Cabanatuan City. Si Roslyn Tan, taga Novaliches. Dami. Si Joan Andre Goloran, taga QC rin, Payatas. Naku, large scale na naman ito. At ang inirereklamo, sino uli inirereklamo, Yusek? Ang kanilang inirereklamo ay si Miss Yasheris Mansenon, taga Santo Tomas, Totoo kaya ang pangalan niyan? Oo nga, Yasheris Mansenon. Ma'am Charity, totoo ba ito? Kakaiba. Yung si Yashiris na to? Kakaibang pangalan eh. Opo sir. Parang Facebook name. Meron Ganun ba ba itong yun? Ma'am, may vape May mga shop ba ito? May vape shop siya sa Santo Tomas, Batangas? Wala po sir. Ganon. So, ma'am, yung binayaran yung vape, ito po ba ay na-deliver sa inyo? Hindi. Sa 3K plus pieces po ang nirelease lang po nilang item sa amin, 197 pieces po eh. 197 Wala pa po sa Marami wala pang pa pong balance 1%. Pero fully paid kayo, ma'am? Charity? Opo sir. Nauna ba Yes yan? po. Araw. Opo Bakit sir. kaya? I-order po Hindi, baka kasi ano kayong po- rason ni Miss Yashirish. Yasha? Hirap kasi ng pangalan, pang Facebook eh. Yashiris Mansanon. Nakontak ba natin si Ma'am Yashiris para marinig din natin ang kanyang panig? Action Center. Yashiris, hindi? Hindi natin makontak? Okay, anyway, manawagan tayo kay Ma'am Yashiris Mansanon ng Santo Tomas, Batangas. Kung nakikinig ka o mga kamag-anak at kaibigan mo, iparating niyo po sa kanya na bukas po ang ating programa para marinig natin ang kanyang panig. Bakit? Napakaraming tao ang nagre-reklamo sa iyo dahil inistapa mo raw sila. Ma'am Yashiris Mansanon. Yan. Baka na-delay lang naman yung delivery. Maganda, marinig natin. Tumawag po kayo dito sa ating programa. That's right! Alright. Nasunog talaga yun. Hinipak lang. Anyway, nasa kabilang linya ang ating resource person. Uli, si Lieutenant Joseph De Los Santos. Yan, ang hepe or investigador ng ating Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. Joseph.
Hello? Yes, sir. Magandang hapon muli. Okay, ano ulit ang may papayo mo? Yes, sir. Ganun nga po. Pumunta na lang din po sila dito sa aming opisina nang sa gayon po pag-usapan namin yung buong detalye sapagkat nabanggit nga po din nga dito na may naisole doon sa amount at may na-deliver naman. So sabi nyo nga po baka na-delay lang, giving the benefit of the doubt doon po sa ating nirereklamo. Baka po kasi bumagsak lang sa usaping legal yung collection of sum of money. Pero bago po natin yan, kaya po mas maganda na makausap namin sila dito, lahat sila, at dalhin nila yung lahat ng kanilang proof of transactions. Nang sa gayon, assess po namin at ma-evaluate kung paano po natin maipapasok ng maayos sa estapa. Medyo tricky po kasi may naisoling amount. Okay. Ma'am Charity, narinig mo yung sinabi ni Lieutenant Joseph Del Santos? Opo, sir. Mag-usap-usap po kayo mga complainant para sabayan po na ma-actionan ng ating anti-fraud ng CIDG ang iyong reklamo para ma-assess din po nila kung ano ang maisasampang kaso. Okay? Okay po, sir. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Huwag niyo pong bibitawan ang inyong telepono dahil kakausapin po kayo ng Action Center. Ganon din ang mga iba pang nagre-reklamo na hindi po natin nakausap ng live. Maraming salamat din po kay Lieutenant Joseph De Los Santos, napi talaga mga taga-CIDG. Under kay Police Major General Leo Francisco. Ayan, maagap. Kung umiksyon ay mabilis. At kay inireklamo si Yashiris Mansenon. Ma'am, kung nakikinig ka o yung mga kaibigan kamag-anak dyan, bukas po ang ating programa para sa inyong panig naman. Palagay ko